sa ating lahat. Nice. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ngayong araw na ito. Pilipinas kung mahal. Pilipinas kung mahal daw. Tama, mahal naman tayong lahat nagmamahal sa Pilipinas. Ano? Ang tanong ko po, Pilipinas kung mahal, nasaan ka na ngayon? Ay putang ina, itanong mo kay Bangag. Nasaan na ang Pilipinas ngayon? Itanong mo kay Bangag kung anong ginawa niya sa Pilipinas. Manny Pacquiao, itanong mo na sa likod mo. O itanong mo, Nyor, anong ginawa mo sa Pilipinas? Nasaan na tayo? Ikaw ang presidente ngayon. Walang ibang karapat-dapat tunangin kundi ikaw. Hindi natin pwedeng itanong to sa nakaraang administrasyon dahil tapos na. Ikaw ang kasalukuyang Pangulo. Ikaw ang mananagot sa lahat ng mayroong mga problemang diraranas ng ating bansa. Ganon. Ganon dapat yun. Itanong mo kay Bangag. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw, walang laman talaga isip nitong mama. Tinatamaan na yung tao sa likod. Yung tao na sa likod, tinatamaan. Presidente mo, tinatamaan na. Tuloy. Ano nang nangyari? Bakit tayo nagkahiwa-hiwalay? Bakit Tanong mo kay Bangag kung bakit na nagkahiwa-hiwalay? tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ay, kontra ka nga dati. Kontra ka nga dati kay Bangag nung magkalaban kayo sa 2022 election eh. Tapos ngayon bigla kang kumampi. Akala mo yung pagpasok mo sa senatorial slate na mananalo ka? Pacquiao. Mag-aaksaya ka lang ng milyones mo, Kiao. Mag-aaksaya ka lang ng pera mo. Buti pa tumakbo kang mayor sa inyo, mananalo ka pa siguro. Programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong... Maganda daw! Hindi pa kasi talaga narinig ko eh. Kaya nagulat ako eh. Ang ganda daw na programa ni Pangulong Marcos. Ano bang kinaganda? Pakinggan pa natin siya. Pilipinas po, kasama po doon ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood. Anong livelihood kaya ang sinasabi nitong mamang? Alam ba nito yung sinasabi niya? Alam mo ba sinasabi mo, Kiao? Meron ba talagang livelihood na ginagawa ang administrasyong Marcos? O para lang may masabi ka, may ipambobola mo kay Bangag. Tuloy. Sustainable livelihood at saka pabahay. Pabahay? Puta! Nasaan na? Animal! Nasaan na yung babae mo ni Bangag? Uy, Pacquiao ayun, patakag-yaw-yaw diha, uy. Naunsa di ay ka. Basig nagdamgo ka, Kiao. Sensya na, mga Bisaya lang makakaintindi nun. Kiao, baka na naginip ka lang gising, Kiao, kung ano-ano pinagsasabi mo. Walang pabahay na nangyari. 1 milyon, isang taon. Eh di sana meron ng 4 na milyon ngayon na mga pabahay. Nawala, natigil nga eh. Binuang ng imuha, Kiao. May pabahay ba talaga si Bangag? Hoy Marcos! Pangulong Marcos, mag-isip-isip ka dito sa mamang kasama mo. Binobola ka lang yan. Oo, binobola ka lang yan. Huwag ka magpapabola kay Pacquiao. Kayo na lang dyan, nagbobolahan pa kayo. Naunsa naman ka, Kiao. Tuloy, may pabahay daw si Marcos. Ay, nasaan yung pabahay ni Marcos? Natigil na nga eh, bobo talaga. Kawawa naman itong mama. Naalog na yung utak nito. Sige, boxing Pacquiao. Uy, ginoo ko. Tuloy. Alam niyo po, bago ko ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa. Ay puta, wag mo nang ibalik yung boxing career mo.
Oo, naging masaya kami kayo dahil nakilala ang Pilipinas sa larangan ng pakikipagbuno, sa larangan ng doble-doble. Pakikipagbuno gamit ang kamao. Ayan, masaya kami diyan. Naiangat natin yung bandera natin. Ayan. Huwag mo nang ibalik, hindi na makasama sa politika yan eh. Boxing, politika, magkaiba yan. Huwag mo nang sabihin yan. Nagyabang ka na naman eh. At ang bansang Pilipinas. Oh! Ano? At ang bansang Pilipinas, nakilala hindi lamang dito sa buong Asia, kundi sa buong mundo. Hindi kami interesado sa sinasabi mo na yan. Plataforma ang sabihin mo, huwag mo ipagmalaki ang sarili mo. Dahil lahat ng tao mayroong kakayahan o mayroong kayang ipagmalaki. Mas para sa akin, mas karapat dapat magyabang ang mga OFW kaysa sa'yo, Manny Pacquiao. Mga OFW lumayas ng Pilipinas, nagtrabaho na ibang bansa, pumunta sa ibang bansa, nag-alaga na ibang bata, samantalang yung mga anak nila, iniwan nila. Iniwan nila ang sarili nilang pamilya para alagaan ang ibang pamilya. Para kumita ng sapat na pera ipambubuhay sa pamilya nila. Yan ang mga karapat dapat ipagmayabang. Hindi yan katulad ng nangyari sa buhay mo na nakipambuno ka lang sa mga dyan sa ibabaw ng arena. Hindi. Huwag mo ipagmamayabang yan. Huwag mo isasama yan sa politika, Kiyaw. Walang kwenta yan, Kiyaw. Tuloy. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Ikaw lang. Hindi kami proud. Ikaw lang naman yumaman, hindi naman kami yumaman eh. Nagipagbasagan ka ng mukha, ikaw lang nagkapera, wala naman. May ambag ba sa Pilipinas yun? Meron pa nga daw ikaw hindi binayaran na tax eh. Tuloy. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. Ano daw? Nailagay natin ang ating mapa sa ano daw? Ulitin nga natin. Kasi ano daw? Ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. Nailagay natin ang ating mapa sa ating bansa. Diyan pa lang sige daw. Nailagay natin ang ating mapa sa ating bansa. Tama ba yung sinabi niya? Tama ba yung grabang na ginamit niya? Nailagay natin ang ating mapa sa ating bansa. Panahon pa lang ni Judas Pacquiao. Nasa mapa na ang ating bansa. Ano sinasabi mo? Patakara magkagyaw-yaw-kyaw. Ano ba? At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap. Yan ang ibalik mo kay Marcos. Bakit niya sinira ang pagkakaisa? Bakit nila pinagkaisahan si BP Inday Sara? Alam naman nilang maraming mga DDS, mas marami ang DDS kaysa sa mga loyalista. Kung hindi nila ginipit si Inday Sara, kung hindi nila ginipit si dating Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy, magkakaganito ba tayo, Manny Pacquiao? Manny Pacquiao, magkakaganito kaya tayo? Kung nagkaisa lang sana, kung nagtulungan lang sana ang Presidente at ang pangalawang Pangulo sa pagbuhat ng napakaraming problema sa ating bansa. Kaso mali baliktad, ibang ginawa nila Nilaglag nila si Inday, Manny Pacquiao. Kababayan mo si Inday, Mindanawan ka. Birana, shout out sa'yo. Mindanawan ka pa man din, pambihira pa. Ito, alam nyo, balingag talaga to Bakit ko nasabing balingag? Mindanawan siya, Bisaya siyang dako, nariyan lang yan, isang oras, takbuhin lang yung lugar nila mula dito sa amin. Pero sumama kay Bangag. May matinong partido nandun sa sira na partido. Talaga, bakit?
Eh puta, may tumiwalag na nga sa kanila eh. Siya nga pala, ikikwento ko lang muna sa inyo. Baka yung iba sa inyo nagtataka ha. Nagtataka. Si Atty. Vic Rodriguez, di ba nakita natin kagabi sa proclamation rally. Kasama na siya doon sa line-up ng PDP. May nakalagay pa PDP senatorial line-up o senatorial slate ba yun? Diba? Kasama na, siyam na sila. Naroon na si Vic Rodriguez. No? Hindi ko pa sigurado mga kababayan kung official na ba siyang nanumpa sa PDP o talagang sinadyang sinama lang siya doon sa layout na yun. Yan, wala akong idea dyan. Oh. Pero naging siyam na, nakasama na si Atty. Vic Rodriguez. Ano ho? Pero ang isa sa ipinagtataka ko kagabi, bakit inendorso pa rin si Atty. Vic? Ito hindi ko sinisira si Atty. Vic ha. Hindi ko sinisira, Hindi ko sinisiraan. Bakit inendorso pa rin si Atty. Vic ng PFP? Partido Federal ng Pilipinas. Na partido ngayon ni Bangag, mga kababayan. Nung malaman-laman ko, may tinawagan ako isang tao, mga kababayan, kaibigan nating vlogger, kilala ho ninyo. Tinawagan ko, ano nangyari? Bakit? Hindi ko maintindihan. Paki-explain nga. Yung pala, mga kababayan, ang Partido Federal ng Pilipinas, yung nag-endorso kay Atty. Vic Rodriguez, tumiwalag na pala yun sa PFP. Basag-basag nga ang PFP. Tumiwalag noon pang December 27, di umano. Tumiwalag na yung nag-endorso kay Atty. Vic. O baka kalaunan, baka tuluyan ding tanggalin na talaga sa PFP yun. O di kaya baka magkaroon ng dalawang faksyon katulad nung sa PDP noon na nagkaroon ng Cozy Wing at saka nagkaroon ng Pacquiao Wing. O baka ganun, no? Pero kalaunan nawala din yung kay Pacquiao. Ayan, ito mama ngayon, ayan na siya. Nagsusumikap manalo ulit sa pagkasenador. O, pag ito nanalo, halimbawa lang manalo siya, magkabulol-bulol na naman ito mga kababayan. Sa plenaryo. Roger. Mamaya na tayo mag-chat-chat, Roger. Ayak ka na naman, Roger. Tuloy. Isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Ayan na naman yung mga hindi ko malaman kung plataforma mo yan o pinagmamayabang mo lang yan, Pacquiao. Sino pa naman may ayaw na umasenso ang bawat pamilyang Pilipino? Sino may ayaw? Lahat ng politiko ginagamit ang kataga na yan, Pacquiao. Gas-gas na yan! Gas-gas na yan, Pacquiao! Gusto kong tagal na. Wala na bang bago, Pacquiao? Wala na bang bago? Tuloy. Yung mga nanonood, tuwan-tuwa naman. Tara, parang. Alam niyo po, ako'y nalo. Kaya kung talagang intensyon ng gobyerno ni Marcos na iangat ang pamilyang Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, kung intensyon ni Marcos, unang taon niya palang naramdaman na sana natin mga kababayan na umaasenso tayo. Kahit hindi naman lang sana umasenso. Kahit nagmura lang man lang sana ang presyo ng mga bilihin. Puta, pataas pa ng pataas. Pamahal ang bigas. Eto sabi ni Sexsense, trapo goes datingan ni Pacquiao. Trapo nga eh. Tuloy. Nalulungkot. Bakit? Yan ang problema ng ating bansa. Ayan. Ulitin natin sinabi niya sa Pulsi Bangag. Ayan ha. Sige. Pasok.
Alam niyo po, ako'y nalulungkot sa dami ng problema ng ating bansa. Lumingon ka sa likod mo habang sinasabi mo yan, ganun Alam nyo, ako'y nalulungkot dahil ang daming problema sa ating bansa. Di ba, Nyor? Ganun sana. Ganun sana ang datingan mo, Kiyaw. Kiyaw. Ang daming problema sa ating bansa. Di ba? Di ba, Nyor? Ganun sana nilagay. Ganun pa. Para makita natin kung ano reaksyon ni Bangag. Mother statement as usual. Kaya nga. Tuloy. Maraming mga Pilipino na parami ang walang trabaho. Maraming nagugutom. Naku, yari ka. Patay ka. Hoy, nasa Pacquiao. Nasa likod mo si Marcos. Nakakahiya ka. Naku. Nung nakaraang linggo lang. Nakarang buwan lang. May lumabas na survey na kumukonti daw ang mga walang trabaho sa ating bansa, mga kababayan. At dumadami naman daw ang may mga trabaho na sa ating bansa. Baliktad ang sinasabi mo. Hindi yan ang ipinalabas sa survey nila. Yari ka kay Da Junior. Iba, hindi. Ayun na naman tayo. Hindi na naman kayo nag-meeting muna kung ano sasabihin ninyo Ang tatanga. Nilaglag mo si Marcos. Ang sabi ng administrasyong Marcos, kapiraso na lang daw. Kapiraso na lang daw ang wala ng trabaho sa ating bansa. Tapos sinabi mo, parami ang walang trabaho na hindi kayo nag-conivance. Tuloy. Mala ka. Nilaglag mo si Marcos Kiyaw. Ako man po, nakaranas ng paggutom. Puta na lang. Ako nga puta. Wala nga ako makain Buti ka nga nakaranas ka ng gutom. Kumpleto pamilya mo. Nandyan nanay mo, nandyan tatay mo. Marami kayong magkakapatid. Kami, 3 lang magkakapatid. Nakaranas ako ng gutom. Wala yung nanay ko, wala yung tatay ko kasi broken family kami. Nangihingi lang ako ng bahaw sa kapitbahay namin noon. Maswerte ka pa rin sa akin, Kiyaw. Nung kabataan. Ngayon, maswerte pa rin sa atin yan kasi mayaman man yung bukang na yan. Tuloy. Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya. Natutulog po ako sa kalye. Sige, tuloy. Ayan, marami pa ako mga kasama dyan na buhay pa. Saksi sila na ako natutulog sa kalye. Ang sapin ko, karton lang. Naranas. Hindi naman plataforma yung sinasabi mo. Kiyaw. Saan ko po yun? Ganun na lang ang aking concern sa ating mga kababayan na naghihirap. Makaawa ka ikaw pa lang nagmamakaawa. Kiyaw, oy Marcos. Marcos, yung kandidato mo, nagmamakaawa. Nangihingi ng simpatya. Kumukuha ng simpatya sa tao, paawa effect ang buwang. Para iboto, para sa mga kawawa naman yung idol natin, yung pambansang kawa. Mahirap pala ito noon. Sige, iboto na lang natin to. Ginoo ko. Ganon. Paawa effect. Karanasan po namin na hindi magkakain ng pagkain sa isang araw. Tubig lang inumin namin para makasurvive. Ang dami nakaranas yan, Kiyaw, sa mga kababayan. Hanggang ngayon, maraming nakakaranas ng ganyan. Hindi mo dapat sinasabi yan. At yung moment... Kasi alam ko, hindi mo rin nagawa ng paraan yan noon nung senador ka Hindi ka nakapagpasa ng batas para sa mga mahihirap, wala. Hindi ko makalimutan sa buong buhay ko. Habang ako'y nabubuhay, talagang tumutusok sa puso ko at naalala ko palagi tuwing may nakikita ako mahirap. May isang pagkakataon po kasi nangyari sa buhay namin. Ngayon, anong gagawin mo para mawala yung mga mahihirap? Tumutulo pa lang luha mo, tinutusok pa lang puso mo Dapat may plataforma kang sinasabi dyan sa rally ninyo. Hindi yung paawa effect ka lang, Pacquiao.
Ngayon, gobernador na po siya, asawa ng Panginoon. Gobernador po siya ng Sarangani. 5 years old pa lang po yun. At umiiyak na, 1:30 ng hapon. Walang almusal, walang pananghalian. Hingin ng pagkain, mama, pagkain, gutom ako. Kami, gutom na rin kami. Pero ang sabi ng mama namin, ni Mami T, mga anak, ano magagawa ko? Wala akong pera pambili ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Pansinin nyo, napansin nyo ha, maliban dyan sa mga sinasabi niya, wala na ngang kwenta, wala pa siyang sinasabing plataforma niya. Hindi niya pa naipagmalaki, wala pa siyang sinasabing mga nagawa ng Marcos administration. Diba? Kaya gumagawa na lang sila ng kwento, mga kababayan, sa mga nangyari sa buhay nila. Maidagdag man lang nila dyan sa mahaba at walang kwenta nilang speech. Imbis na plataforma ang sinasabi nila dyan, yung bang plataformang makukuha mo ang boto ng taong bayan, pero hindi, wala. Kasi wala silang plataforma at higit sa lahat, wala silang maipagmalaki na mga nagawa ng Marcos administration kasi wala naman talaga nagawa. Tuloy. Mamayang gabi makahanap din ng pagkain. Yung moment na yan na hindi ko makalimutan habang ako'y nabubuhay at tuwing may nakikita akong mahirap dito sa ating bansa, tinutusok yung puso ko. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko paunlarin ang bansa natin. At ayaw na ayaw ko yung Sarap no? Pero pakinggan no? Gusto ko paunlarin ang bansa natin. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Kiyaw? Tuloy natin, baka may gagawin siya. Baka may plano siya. Pakinggan natin maigi. Ayaw ko na maiiwanan sila. Kasi at the end of the day, mga kababayan ko, kahit ano man kalaki ng pera mo, kahit ano man kalawak ng lupain mo, kahit ano karami kayaman mo dito sa lupain. Sa lupain. Sa lupain. Tuloy. Pag tayo'y namatay, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari niyan. Pag-pastor ka na lang siguro kayo, Kiyaw. Yung mga speech mo pang pastor yan eh. Magwali ka na lang. Yan po ang reality. Yan po ang reality. Na pag tayo nawala na, lilipas din tayo at iba na rin nagmamay-ari na hindi na tayo nagmamay-ari niyan. Pang politiko ba siya? Pang politiko ba? Paawa effect. Paawa effect. O di ba paawa effect nga eh. But as much as possible, makaiwan tayo ng legacy. Legasiya na hindi tayo makakalimutan at magkakatulong sa mga henerasyon pang darating. Ano yun? Ano yun? Ano yung legasiya na iiwan mo? O gagawin mo ano? Ano ang legacy ang gagawin mo para iiwan mo sa sambayan ng Pilipino, Pacquiao? Sabihin mo. Ay, maraming salamat kay Come to Live. Tuloy. Yun po ang panawagan ko sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisa tayo sa isang advokasya, sa isang adhikain, na tayong mga Pilipino ay umunlad at umasinso. Katulad ng mga karating bansa natin na dati sa atin nagtatrabaho. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo para umasenso tayo? May sinasabi ka ba dyan sa rally na yan? Ito ang gagawin ko. Magpapasa ko ng isang Senate bill. Gagawa ko ng isang Senate bill na ipapapatay ko lahat ng mga corrupt na politiko sa ating bansa. Ganon. Meron ka bang sinasabi na ganyan, Pacquiao? Meron ka bang planong gawin yan? Na lahat ng mga nangyaring patlang-patlang sa BICAM report, papaimbestigahan ko at ipapasa ko ang death penalty, ipapapatay ko silang lahat. Wala ka na bang sinasabing ganun, Kiyaw? Nagmakaawa ka lang sa mga tao eh. Lumadayo tayo tinitingala. Ngayon, tayo ang pumupunta at nagtatrabaho sa kanila.
bayan. Bayan. Gumising tayo. Gising tayo. Gising na kami, kaya nga kami lumayas kay Pacquiao. Kay Bongbong eh. Kaya nga lumayas kami kay Bongbong. Kay Bangag kasi nagising na kami. Alam namin na wala siya magagawa. Yaw-yaw ng tahanan eh. Gumising tayo, huwag tayo magpapadala sa ating emotion. Kailangan isipin natin yung... Hindi, alam nyo, napansin ko lang, no? Pang-immature yung mga wala. Pang-boxing lang talaga siya, hindi siya pang-politika. Mga kababayan. Isa na lang yun. Kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kaya ang importante sa lahat, yung legacy na iiwanan mo. Ano nga kasi yung legacy mo? Wala ka naman sinasabi, yung magkaisa lang tayo, magkaisa. Magkaisa para wala ka naman plano eh. Ang maalala mo. Yun ang maalala ng taong bayan ng mga susunod pang henerasyon pag ikaw ay may legasya na iiwanan sa ating bayan. At yan ay sisiguraduhin ko yung mga mahihirap na tao maproteksyonan at magkaroon ng sustainable livelihood. Maraming salamat po. Livelihood pala. Livelihood pala ang ibig niyang sabihin, mga kababayan.